Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, aking mga kompanyeros at mga kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay pag-uusapan natin ng isang usap-usapan na kumakalat sa mga politikal na lupon sa bansa. Marami pong mga ugong-ugong na tungkol dito sa mangyayari sa impeachment dyan sa Senado. Ang sabi po ay may balak ang ilang miyembro ng minority sa Senado na gumawa ng isang hakbang sa darating na Lunes. Papalitan nila ang kasalukuyang Senate President na si Tito Soto. At papalitan daw ito ni Senator Loren Legarda, ang nanay ng Solar Boy na si Leandro Leviste. Ang dahilan daw nito ay upang hindi na magkaroon ng pagpupulong ang Senado bilang korte, bilang isang impeachment court para sa kasong impeachment against Vice President Sara Duterte. Talaga namang lahat ng paraan gagawin para wag lang matuloy ang impeachment trial against the Vice President. Ano ba tawag sa mga ganitong klaseng tao na kumukonsinte ng mga maling gawain? Dagdag pa rito, may iniulat din na hindi makakadalo ng personal si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa balita, natatakot daw siyang arestuhin dahil may issue siya talaga matagal na tungkol sa Interpol, kaya nga absent to sa Senado. So, dahil dito, susuriin natin kung totoo ba ang usap-usapang ito. Gaano ito kaposibleng magtagumpay at ano ang magiging epekto ng kawalan ni Bato de la Rosa sa kanilang layunin na palitan si Tito Soto at harangin ang impeachment trial laban sa kanilang kaalyado na si Vice Presidente Sara Duterte. So una, siyempre dapat alamin muna natin ang batas at ang sitwasyon sa Senado, dahil dito sa ating channel sa bawat episode hindi pwedeng wala tayong pag-uusapang batas, dahil ito ay more on giving you additional information, lecture about our existing laws, but particularly sa ating saligang batas. Ngayon, ayon po sa ating saligang batas ng 1987, yung 1987 Constitution, ng Senado lamang ang may kapangyarihan na maghatol sa mga kasong impeachment. Kapag naipasa na ang mga akusasyon mula sa kapulungan ng mga kinatawan dyan sa House of Representatives, kailangang magtipon ng Senado upang simulan ang paglilitis. Alam nyo, itong pagsisimulan ng paglilitis ay nakarating na usaping ito sa Korte Suprema, yung salitang forthwith na talaga namang naging controversial term last year. Ang pinuno ng Senado na si Senate President, Tito Soto, ang namumuno sa mga pagpupulong na ito. Kaya naman kung magbabago ang pinuno, mababago na ang daloy ng mga gawain at desisyon sa loob ng institusyon. For sure, kanya-kanyang tao yan. New Senate President, new policy na naman yan. O kaya panibagong diskarte na naman ang gagawin ng mga yan. Pagkaalyado ng Vice Presidente yan, siyempre mag-iiba ang tenor ng pagpapatakbo ng impeachment. Pwedeng talagang harangin na yan. Ngayon, alamin natin ang mga taong sangkot dito. Siyempre, unang-una dito, si Senador Tito Soto. Siya yung kasalukuyang Senate President at pinuno ng nakakarami sa Senado. Majority leader siya, o majority leader, tama. Majority leader na inelect bilang Senate President, siya ang namamahala sa mga gawain at proseso sa loob ng Kamara. Pangalawa, si Senador Loren Legarda. Ito po ay isang matagal ng miyembro ng Senado. Kilala siya bilang taong maaring magbigay ng pagkakaisa. Ngunit sa kasalukuyan ay sinasabi niyang hindi niya nais ang posisyong ito sa ngayon. Charot. Minority block, siyempre. Banggitin natin itong minority block. Ito yung mga senador na nasa oposisyon. Binubuo ito ng hubigit kumulang 5 hanggang 9 na miyembro. At kabilang na dito si Bato de la Rosa.
siyang presidential sister. Sino pa ba? Si Amy Marcos. At iba pang kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Kilala nyo naman yan, no? Si Senator Bato de la Rosa. Siyempre, isa yan sa pinaka-importanting taong pag-uusapan natin ngayon. Importanteng senador. No? Siya ay may malaking, no, impluwensya sa minority. Siya ay isa sa pinakamatapang na tagapagtaguyod at nagsisilbing strategist ng kanilang grupo. Yan po si Bato de la Rosa. Dahil sa issue ng Interpol, hindi siya makakadalo sa pagpupulong. Siyempre, kahit atapang kaatao, kapag may warrant of arrest na umuugong, paano ka nga naman lalabas sa pinagtataguan mo? So hanggang ngayon, hanggang sa ngayon, hindi pa opisyal na kinukumpirma kung meron talagang utos ng pag-aresto. Ngunit itinuturing na ito bilang katotohanan sa ating pagsusuri. Pero alam nyo, nung last year pa yan, yung warrant of arrest kay Bato, kay Bongo. Pero hanggang ngayon, wala pang actual confirmation. Puro sabi, andyan na. Sabi, binabantayan na ng Interpol. Pero tingnan natin kung anong katotohanan. Dito, suruin natin kung gaano yung possibility na magtagumpay itong binabalak na coup against the present leadership sa Senate, against Tito Sotto. Ngayon, itanong natin, kaya ba nilang gawin to? Para magtagumpay ang pagpapalit sa pinuno, kailangan nila ng hindi bababa sa 13 boto mula sa 24 na senador. Ito ang kinakailangan, ayon sa batas. Yan ang inuutos ng batas, hindi natin pwedeng baliktarin yan. Hindi bababa sa 13 votes mula sa 24 na miyembro ng Senado. So pero ngayon kung susuriin natin, mukhang parang kulang pa yung kailangang boto para sipakin o tangkalin si Tito Sotto bilang Senate President, at nang sila ay magtagumpay na wag nang matuloy itong impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. Sa kasalukuyan, ulitin ko, hindi sapat ang kanilang boto. Mayroong 15 na senador sa majority at 5 hanggang 9 lamang sa minority. So 15 plus 9, di ba? Ilan 'yan? Yun ay bumubuo ng Senado, di ba? So kahit magkaisa ang lahat sa minority, hindi pa rin nila maaabot yung kanilang boto sa 13 na kinakailangan upang mapalitan nila yung Senate leadership. So kailangan pa nilang hikayatin ang ilang senador mula sa nakakarami sa majority na sumama sa kanila. Nung isang araw nga nagkaroon nga ng chismis, di ba, na kinakausap ni Cayetano si Camille Villar doon sa kwarto. Pero hindi natin alam kung konfirmado yan, Ngunit mahirap ito, ang mga senador sa majority ay may sariling interes at kaugnayan sa kasalukuyang pinuno. Hindi madaling makumbinsi ang mga ito na lumipat sa panig sa maikling panahon, tulad ng sinasabi nating Lunes na magkakaroon ng possible coup. Gaano katotoo to at gaano kalakas o kapotensyal yung change of leadership come this Monday. Kasi alam niyo po, may mga may mga batas tayong sinusunod, may mga prosesong dapat sundin sa pagpapalit ng leadership sa Senado. Kahit magtagumpay man, silang magpalit ng pinuno, mahirap pa ring pigilan ang paglilitis sa impeachment. Ayon po sa saligang batas, kapag naipasa na ang mga akusasyon, yung articles of impeachment, kailangang ituloy ito ng Senado. Kahit sino pa ang namumuno, hindi niya pwedeng ipagbawal ang pagpupulong ng walang dahilan na sumusunod sa batas. Hindi yan pwedeng ayaw nila, hindi pwede, hindi namin asikasuhin yan, ignore namin yung articles of impeachment na yan. Hindi pwede yun. Kasi sa lahat ng pagkakataon, kapag may mga ganyang sitwasyon, na may pinag-uutos, may mandato ang saligang batas na asikasuhin nyo yan, articles of impeachment, hindi pwedeng ko, porket kaalyado ninyo, hindi ninyo itutuloy ang pagdinig dyan. Bukod dito, maaaring dumalo,
o makialam na dito ang Korte Suprema upang siguraduhin sinusunod ang tamang proseso na ipinag-uutos ng saligang batas. Kaya't maaari lamang itong maantala ng pansamantala, ngunit hindi na tuluyang mapipigilan. So, delaying tactics, no? Pwede, pero hindi mo pwede itong i-block permanently. At isa pa, hindi isang isipan ng lahat sa minority bloc. Ang bawat isa ay may sariling layunin at strategy. Yung iba nga dyan, ang dami ng kaso, di ba? Under investigation. Hindi natin alam kung ano maging pag-uusap dyan sa internal, no? Para wag kumampi sa Vice Presidente. May mga nais sumama sa hakbang na ito, ngunit mayroon ding nag-aalala na baka makasama ito sa kanilang pangalan sa mga mamamayan. Siyempre, iniisip din yan, naku, malapit na eleksyon. Mas mukhang popular yung impeachment against the Vice President. Pag sumama sila sa pagboto na palitan ng leadership sa Senado para hindi matuloy, delikado. Ngayon, tungkol naman kay Loren Legarda, sinasabi niyang hindi niya nais na maging Senate President sa ngayon. Kaya kahit iaalok sa kanya daw to, maaaring hindi niya daw tanggapin. Naniniwala pa kayo? Joke lang yun, no? Sa kabilang banda, ang mga senador sa nakakarami ay nagkakaisa, no? Upang panatilihin ang katatagan ng Senado. Hindi nila nais na magkaroon ng gulo o pagbabago na makakaapekto sa kanilang mga gawain. Ngayon, itakil natin itong si Bato na missing in action. Matagal na itong miss ng kanilang ng kanyang mga constituents, no? Miss na to ng kanyang mga kasamahan diyan na sa Senado. At pero sweldo to, no? At medyo matindi din tong senador na to, no? Kahit hindi pumapasok, no? Pinapasweldo natin to, 300,000 mahigit isang buwan, di ba? Pwede, pero pa yung mga perks niyan. So, ito yung isa sa pinakamahalagang punto, no? Kung hindi makakadalo si Bato de la Rosa, bawas boto to para sa minority na nag-aambisyon harangin yung impeachment trial, no? Sigurado yan, kulang sila ng isang boto na kailangan ng minority. Na mawawalan sila ng isang taong may malaking impluwensya at kakayahan na manghikayat pa ng iba na senador upang sumanib sa kanilang puwersa, no? So, ngayon naman, actually, ay merong lumabas na balita na ang DILG magpapalabas ng 10,000 pulis, no, para arestuhin si Bato sa Monday kung lalabas siya. Hindi din natin alam kung ito ay isang estratehiya lamang upang matakot si Bato na pumunta sa Senado para mapuwersa na kulang na isang boto talaga ang minority, di ba? Para patanggalin si Tito Soto. So ngayon, dahil dito, lalong humihina ang kanilang kakayahan na magtagumpay, no? Kahit nandyan pa siya, si Bato, mahirap na para sa kanila. Lalo pa ngayong wala siya. Ikaw ba naman kung meron kang warrant of arrest, di ba? Although chismis lang, parang chismis lang, no? Kasi ang tagal-tagal niya, hindi pa lumalabas. Ikaw ba pupunta pa sa Senado? Mahirap yon. So yung posibilidad na magtagumpay ang usap-usapang ito ay mas mababa sa 20%. Sana hindi tayo magkamali. Malaki ang posibilidad na hindi ito mangyari sa Lunes. Although madalas naman kasi yan yung mga kudeta sa Senate. Ano yan, madalas na chismis yan. Ilang beses na chismis si Tito Soto na magkakaroon ng coup against him, di ba? Ang mas malamang na mangyari ay magkakaroon lamang ng maraming pagtatalakay sa mga patakaran at pagkaantala ng mga gawain dyan sa Senado. Ngunit hindi sila magtatagumpay sa pagpapalit sa pinuno o sa pagpigil sa paglilitis laban sa Vice Presidente na si Sara Duterte. So, mahirap kasi yan Ngayong lumalabas nga na ang taong bayan sabik na sabik o
gustong malaman talaga kung ano ang nangyari diyan sa mga confidential funds niyan, ano ang katotohanan diyan. Kaya sila mismo, ang taong bayan, marami na sa atin na talagang gustong-gustong matuloy yan at inaabangan yung trial, no, diyan sa Senado. Kumbaga parang trial of the century yan, 'di ba? So, yung mga sigalot na yan, usap-usapan na yan, so impeachment, ano ang magiging epekto nito sa ating bansa? Marami nagtatanong din sa akin yan, ano kaya magiging epekto nito? Kahit hindi magtagumpay ang kanilang balak, may mga epekto pa rin ito sa ating bansa. Marami. Doon. Palagay natin, iunahin natin itong sa kaso ng impeachment. Maaring maantala ang mga gawain, ngunit sa huli ay kailangan, no, paring ituloy ang paglilitis dahil ito ay utos ng batas. Walang makakapigil pag batas mismo ang nag-uutos. Kahit ano pang pilipit ang gawin nyo, hindi nyo mapipigilan ang pagpapatupad ng batas tungkol sa impeachment. Sa Senado, pinapakita nito na may mga tensyon sa pagitan ng mga grupo. Bagamat bahagi ito ng politika. So, intayin natin, no, ang mangyayari kung talagang merong coup na mangyayari by Monday.